Lagdameo mismo, at saka si Monsignor Oso, yung Social Action Director ng Iloilo. Yun yung mga supporters ng yung use ng diesel. Mas sobra pa doon yung coal. Mas sobra doon yung coal. Pero kasi hindi siya masyadong naging issue sa Antique yung use ng coal sa power plant dahil walang power plant doon. Walang power plant na diesel, walang power plant na coal. Yung talagang ang amin lang na sinasabi noon na at ito yung pananaw ng obispo at mga pari doon na kung ano man ang mangyari kasi ito hindi na namin pwede ring itigil na yung dati ng operation ng coal mining doon. Yet ang amin lang hinihiling na sana wag na lang mag-expand sa other islands, no? Sana wag na lang mag-expand sa other islands. Sana doon na lang. Kasi hindi namin nakikita masyado yung pag nag-weigh ka ng mga pros and cons, yung alin mas marami. Hindi naman kami nakakita ng talagang napakaraming maganda na idudulot nito para sabihin namin na pwede pa siya mag-expand sa other islands. Kasi alam namin yung naging epekto sa isang island. Talagang kasi open pit ito eh. Hindi mo na maibalik yon pag naging open na yan. Maging open na lang yan forever. Hindi mo na maibalik yung lupa na kinuha mo doon. Saan mo naman kukunin yung ganung karaming lupa? Pero ang paggamit ng coal sa fuel, ito ang sa Masbate, ito ang naging issue ito. Ngayon hindi na naging issue kasi hindi naman natuloy. Pero anong masasabi mo rito? Ang coal na ginagamit sa fuel para sa kuryente ng gagamitin ng mga tao. Oo. Ginagamit ng iba 'yon, ano? Ginagamit ng iba like sa Kalaka, ginamit nila 'yon. Pero syempre, marami pa ring mga tao nagsasabi na talagang hindi malinis na gamitin 'yan. Lalong-lalo na ngayon nga na pag low grade yung coal at saka pinoprotektahan natin yung ating environment sa ngayon, kung yun pa yung gagamitin nating fuel sa ating kuryente, ang dumi na naidudulot niyan, kahit na sabihin mong merong magandang panlinis diyan, yet naniniwala ako personally na hindi mo talaga malinis yan. Talagang marumi yan. Gagamitin lang yan dahil talaga kailangan ng kuryente at makakatipid tayo pag yun ang ating gagamitin. Yet, ang dumi na idudulot niyan para sa akin ay hindi sapat na dahilan para mag-switch tayo from yung diesel nga, nirereklamo na natin ano pa kaya yung coal? Pero sa Masbate, alam mo, may mga nadidinig kami ng mga parang usap-usapan na pag inintroduce yung coal paggamit as a fuel para sa kuryente, baka minahin din ang coal doon sa Masbate kasi may coal din sa Masbate. Ano bang possibility diyan? Pwede ba yan? Malaking possibility kasi ikaw na nag-create ng need Pag naka-create ka na ng need, syempre ang tanong noon saan ba tayo kukuha nito? Diba? So yung demand nandyan kasi nag-switch na from diesel to coal. So pagtanggap na ng tao yung coal, yung tanong mo doon saan natin kukunin yung coal? Ba't pa tayo kukuha sa iba kung meron man tayo dito? So yung issue nga doon, parang hindi lang yung use ng coal Yung magiging issue na naman doon, yung mina na naman. Oo, yung pag minina mo na yung isang lugar, anong magiging labas noon? Willing ka ba na pagkatapos niyan wala na yan? Hindi mo na siya magagamit yung mga future generations hindi niya magagamit 'yon. Pag open pit yung mining, hindi na magagamit ni Nino 'yon pagkatapos noon. Gagawin yung swimming pool. gawin yung Olympic size swimming pool yung mga pit na 'yon. So at sino talaga nakikinabang? Sa totoong usapan lang, Monsignor. Sino ba talaga nakikinabang pag nagmina? So nakikita natin na yung pakinabang ng tao sa porsyento, ilan lang yung nakikinabang Hindi naman talaga yung nakikinabang yung buong bayan. O yung mga tao dati na walang trabaho nakikinabang pag may mina. Kasi mga skilled naman yung kukunin niya ng mga workers
So siguro sa primero, baka pwedeng i-employ yung iba dyan. Pero for how long? Dahil hindi naman nila kailangan yung ganong klaseng workers. Ibang klaseng workers yung kakailanganin nila. Pero pwede mo sabihin siguro na edi training yung mga taong ito. Pero yung experience namin doon hindi naman taga doon yung nagwo-work doon sa Antica. Yung sinasabi mo, experience namin sa Masbate kasi may gold mine kami. Yung sinasabi mo, naiintindihan namin yun. Oo. Pero ikaw na anti-mining ka talaga. Parang radical anti-mining ka, no? Actually, Monse, hindi naman ako talagang total ban sa mining, ano? Kasi meron namang mga areas na, although debatable pa yun, Monse, pero merong mga areas na parang pwede mong sabihin na parang it's safer for everybody na imina mo siya kasi isang island siya na napakalayo sa iba, for example. Isang island siya na napakalayo sa iba. Yet debatable pa nga yun eh. Kasi syempre marami ring magki-claim no na hindi bagamat maliit yan wala nang pakinabang yung island na yan. Yet ako sa akin talaga ngayon dahil nga sa message na dala ng Sendong, message na dala ng Frank, message na dala ng Omdoy. Lahat ng mga messages na yun na nagdala ng disasters na yun bunga yun ng bunga ng hindi magandang pangangalaga sa ating kalikasan. So, kung klarong-klaro na napakalapit sa mga tao at klarong-klaro yung vulnerability ng lugar na yan, syempre pag vulnerable yung lugar, vulnerable ibig sabihin na prone siya na kasi pag may ginalaw ka diyan, apektado lahat ng tao, apektado napakaraming tao. Yun yung advocacy ng lately, yung advocacy ng radio station at ng Social Action Center. Yung isang bundok doon na malapit sa ilang town sa southern part ng Antique. May isang tao na nagsalita, taga bundok mismo. At sinabi niya kung anong magiging posibleng resulta nito. At kami naniniwala doon na vulnerable masyado yung lugar. Pag nag-open pit ka na mining doon sa taas ng bundok, open pit sa taas ng bundok, pinakatuktok ng bundok, edi nandun yung parang Olympic size na swimming pool. Pag napuno yan ng tubig, saan ba bagsak yan, di ba? So yung open pit na ito, dito ako para sa akin, yung total na ban sa mining, parang hindi naman masyadong practical yon. Iya't yung magmimina ka sa maraming mga areas na napakaraming mga communities at napaka vulnerable, high risk masyado. Hindi pwedeng i-risk yung buhay ng tao dahil lang sa kagustuhan nating magkaroon ng pera. Yun ang advocacy namin sa Masbate rin, sa mga mining, no. Mafe-feel mo yung talagang parang galit ka pag mga ganoon, may mga advocacy, no. Ito bang kwan mo? Ito bang pakiramdam mo dito sa mga advocacy ganito? Dadalhin mo ito as president ng Philippine Federation of Catholic Broadcasters? Oo, siyempre. Kasi hinahanap natin bakit kailangan natin ng radyo. Dahil gusto nating turuan yung tao, di ba? Yung radyo, hindi naman tayo nagraradyo para magkapera, di ba? Hindi naman tayo nagraradyo para sa kung ano. Gusto nating maging bahagi ng pagtuturo sa tao. Yung boses ng simbahan, yung pagtuturo na gagawin ng simbahan, gusto rin natin naidaan din niya ito sa radyo. Kaya sa mga advokasya, Monsignor, kailangan natin ito yung radyo sa mga advokasya. So ang aking pananaw doon, dahil ako involved din sa Social Action Center, na yung Social Action Network, yung NASA, yung network natin sa simbahan, pag social action ng pag-uusapan, dapat merong connection nun doon sa network din natin na radyo. Kasi kung tayo ay merong kapasidad na itapon ito, sila naman may kapasidad ng magdagdag o kung di man magturo, magdagdag ng kung anong itatapon natin, kung ano yung ibabato natin. So, maganda yung nandyan yung Social Action Center. Na of course, hindi yung parang magre-react lang tayo sa kung, hindi, nandyan yan o wala. Pero siyempre, pag nandyan yung issue na yan, natural, mas malakas yung, kailangan na mas malakas na boses tungkol sa, like for example, pag sinabi mong anti-illegal fishing, edi, kung yun ang issue dyan sa area na yan, edi, yun din yung tatalakayin ng mga radio na mga members natin.
yung bagay na yun sa area na yun. Kung iba naman yung issue sa ibang mga regions o ibang mga radio stations, hindi sila din magtutulungan doon. Sa pag-upo ko bilang presidente nitong Philippine Federation of Catholic Broadcasters, isa ito sa mga bagay na tututukan natin para mas maging malalim yung paniniwala ng tao na kailangan nga natin ng radyo dahil ang radyo na ito ay may prinsipyo. Yan. Maraming salamat, Father John. Regards lang doon sa inyo sa Antique at saka sa mga workers niyo sa radio station. Maraming salamat at good luck sa iyong term as President ng Philippine Catholic Broadcasters in the Philippines.